sir. Go ahead, sir. Sir, bakit po natin ito ginagawa, sir? Okay, magandang gabi sa ating lahat. Kaming dito ay pinubuo ng United People's Initiative. Itong organisasyon na ito ay nabuo na yung mga miyembro nito ay walang political parties, walang mga religion, walang kinikilalang kultura o mga tribo. Sama-sama, regardless kung ano yung affiliation ninyo, ay welcome sa amin. So may mga kabataan, may mga matatanda, gano'n. Okay. Itong organisasyon na ito ay nagtandap ng isang political rally doon, protest rally doon sa Batasan. Tatlong araw, pangatlong gabi na ngayon. Dahil tayo ay nakikisa sa mga damdamin, hindi lamang yung pagkakismaya, kundi yung matinding galit at buot ng ating mamamayan sa Kongreso at sa Katipan Balbuet, mga DPM, mga COA, kung ano-ano pa dyan. So tayo nakikisa, marami rin tayong kasama dito, hindi lamang yung mga kabataan, kundi yung mga military and other uniform personnel, mga retired personnel, kasi hindi pwede yung mga active service dito. So ito ngayon, nandito tayo dahil bukas magkaroon kami ng activity dito. Okay? Bakit Camp Maguinaldo mula doon sa Batasan? Dahil dito, bukas magbibigay kami ng sulat kay General Bronner. Yung mga taong bayan, ito yung gusto kay General Bronner. Makikiusapan namin siya, you will urge him to support us, mga people, mga taong bayan. Dapat makisa sa amin, sa mga damdamin. Alam naman natin na hindi lamang tayo ang mga apektado dito sa korupsyon, dahil matinding korupsyon. Pag yung mga sundalo, pag Pilipino ay involved dito. So bukas, bibigyan kami ng sulat sa kanya para hikayatin namin siya sumama sa atin. Hikayatin namin siya na gampanan ang kanyang tungkulin bilang Chief of Staff. Ang Armed Forces of the Philippines ay ang protector of the people. So idiniman namin sa kanya na protektahan niya yung mga mamamayan dito sa ginagawang protesta ngayon. Dapat matuldukan na itong kawalangyaan ng ating mga congressman, mga tao sa gobyerno. Yung mga pagwawalangya, hindi lang pagwawalangya, paglapastangan, kundi pagtataksil sa mga taong bayan. Habang yung mga namamasada dyan, nagtsatsaga sa paparya-parya, para may pangkain pang araw-araw sa pamilya. Ito yung mga congressman, mga anak nila, mga pamilya, kita nyo naman, diba? Nagtatampisaw sa karangyaan. Saan galing yung pera na yun? Galing din sa taong bayan. Okay? Saan galing yung pera na yun? Galing sa pera na inutang ng gobyerno. Sino magbabayad ng mga utang na yun? Tayo rin, mga mamayan din. Ito yung ginagamit nila, ninanakaw nila, ginagamit nila sa pangsariling kapakanan. Hindi nila ginampanan yung kanilang tungkulin bilang mga manunungkulan sa atin, mga mamayan. Kundi tayo ay, hindi lamang tayo nilapastangan, tayo ay pinagtaksilan ng mga yan. Kaya ito ngayon, ito yung pinapahayag namin, hindi lamang yung pagkadismaya, kundi yung buo talaga ng mamamayan. Sir, ilang araw pa kayo mag-i-stay? Ito, hindi pa kami, hindi pa kami, ang plan lang talaga namin ay 3 araw doon sa Batasan. So naging successful tayo doon sa Batasan. Ba? Dahil yung pressure natin doon, araw-araw kinakalampag natin sila doon. Nagkaroon ng palitan bigla ng speaker doon. Dahil nakita nila na seryoso ang mamamayan, seryoso ang panagutin sila. Kaya nagkaroon na ng palitan doon sa Kongreso, sa Kamara. Kaya dito tayo ngayon, nandito tayo, ilipat natin yung laban para kumbinsin ngayon si General Bronner. Gampanan ng kanyang tungkulin. Bawa man sir, anong magiging reaction ni General Bronner siya? Ano susunod yung plano sir? Hindi pa natin masasabi kung ngayon kasi nga i-analyze natin, i-evaluate natin maigi yan. Pero ganun nga ang tema ng mga usapan bukas. Sana haharapin niyo kami, mga general sir, mga representative ng mga iba't ibang grupo. Walang politika dito, walang usapang politika dito. Sir, Hindi ang kapakanan ng taong bayan. Sir, on your own opinion po, any comments lang po kung ano masasabi niyo roon sa pag-alis ni Romualdez at napalitan na nga po siya. At meron din nagsasabi kung resista na dapat magpatupad ng all departure order. Any comments po? Totoo yan, ano? Yung pagtanggal sa kanya, yung pagpalit sa kanya ng kung sino man yun, kami Manilaw hindi nangangahulugan nun na absuelto na siya. Meron pa rin siyang pananagutan. Ba? Hindi lamang bilang pinuno ng Kamara, kundi personally na nakinabang siya sa kalukuhan ng kawalangyan na yun. Kaya dapat panagutan niya yun. Sa September 21, sasama ba kayo siya? Rally. Okay, sa 21 kasi,
ipa-finalize namin, ano? Hindi pa namin pina-finalize, pero ang nakikita namin sentimiento ng grupo namin ay maaaring hindi kami sasama doon. Bakit? Ayun ay andun yung mga Bayan Black, mga komunista yun eh. Meron silang grupo doon sa EDSA at saka sa dito, sa Luneta. Ang mga bata tinuturuan na magkano ng mask, magdala ng bato sa bag. Ibig sabihin, handa silang magkaroon ng sakitan, ng violence. Ayaw namin yun. Gusto nila yun. Kaya kanina, 3 araw, yung aming protesta doon sa batasan, wala kaming permit. Pero binayagan kami 3 araw, 3 gabi doon. Dahil kami ay people's citizen, mapayapa. Kinakausap namin, nagpapaalam kami sa pulis kung pwede yung gawin ganito. Kanina nung umalis kami doon, pinagkakamayan namin sila. Pinagpasalamat kami sa kanila. Walang gumagawa ng gano'n mga nagkakali. Linawin na namin sir, hanggang kailan kayo mag-stay po dito? Ang tatapusin namin to, hindi namin masasabi ngayon kung bukas o kailan, basta tatapusin namin to. Okay? Si ano? Si General Carlos Kita ito, isang retired Army General. Retired. Maaaring ang tanong nyo, bakit retired na kami, nandito pa? Alam namin na ilang taon na lang ay tatagal namin sa mundo. Pero hindi namin matiis na yung iiwanan namin dito, yung aming mga anak, apo, although wala pa akong apo, no? Ay puro baon sa utang. No? At saka talamak ang korupsyon na hindi natin pwedeng ipamana sa ating mga anak at apo. Kaya kami nandito nila General Cookies, nila Colonel Mitran, at iba pang mga retiradong officers at sundalo. Yun ang unang-una. Pangalawa, sobra-sobra na ang korupsyon at pagnanakaw ng ating mga politiko. Sila pa mismo ang nangunguna. Biruin mo, kongreso na dapat nagagawa lang ng batas. Ay pati yung paggastos, pagwaldas. Alam nyo ba na yung kanilang annual bill sa tubig, no? 1 bilyon kada taon mahigit. Tapos yung utang natin sa ngayon, as of now, sa buong Pilipinas is 17 trillion. And projected ito na maging 19 to 20 trillion by 2028. Ngayon, ang utang ng mga anak ninyo, nating lahat, pati yung ipapanganak pa lang is 150,000 pesos kada isang tao. So dapat ito, imbis na magwaldas sila, dapat magtipid at tulungan ang ating mamamayan. Marami akong gusto sabihin, kaya lang maraming gusto magsalita pa dito. Meron lang akong ginawang tula, 2. First day and second day. Yung isa may pagkailocano yung dulo, kaasyan na kami, apo, maawa ka naman, apo, parang gano'n. Yung isa naman, kilos kabataan, kilos Pilipino. So ini-encourage ko yung mga makabayan dito, yung pinamahal natin, yung nagmamahal pa rin sa ating Pilipinas, na sumali kayo. Peaceful po ito. Hindi po kami yung magulo, dahil galing po kami sa militar. Ayaw po namin ng gulo. Yun ang unang-unang ayaw namin, dahil alam namin pag magulo may mga namamatay, may nasusugatan, and ayaw namin yon. Kaya gaya ng sinabi ni Chairman Greco, importante ang pananampalataya sa Panginoon. Kaya tayo magdadasal sa bawat activity natin, at magdadasal din tayo sa pagtatapos ng ating activity. Maraming salamat.